Noong 2018, isiniwalat ni Michelle Madrigal na mayroon siyang bihirang sakit, ang Hashimoto's disease. Ito ang sinabi niya sa kanyang Instagram post. Ano ang Hashimoto's? Ito ay isang autoimmune disorder na maaring magdulot ng hypothyroidism o hindi aktibo na thyroid. Nangahulugan ito na ang kanyang immune system ay gumagawa ng mga antibodies na umatake sa thyroid gland. Ang thyroid ay maaring masira at hindi makagawa ng tamang thyroid hormone. Kasama sa mga karaniwang simptomas ang pagkapagod, pagtaas ng timbang, pagiging sensitibo sa malamig, depresyon at panghihina ng kalamnan. Karaniwan itong nakakaapekto sa mga kababaihan at nangangailangan ng mga pagsusuri sa dugo para sa diagnosis at paggamot upang palitan ang mga kulang na thyroid hormone. Kung hindi magagamot, maaari itong humantong sa mga komplikasyon tulad ng goiter at mga isyu sa puso. Ang pagkonsulta sa isang healthcare provider para sa personal na pangangalaga ay mahalaga. Nasa 80% na ang dahilan nito ay genetics. Ito ay kadalasang nakakaapekto sa mga kababaihan, family history at ang pagkakaroon ng iba pang mga kondisyon ng autoimmune tulad ng rheumatoid arthritis o type 1 diabetes. Ang mga sanhi ng hindi malusog na pamumuhay ay nakakatulong sa panganib. Makakatulong ang mga pagbabago sa pamumuhay na pamahalaan ang sakit na Hashimoto. Bagamat walang particular na dieta o exercise regimen na nakakapagaling sa kondisyon, ang pag-angkop sa ilang pagbabago sa pamumuhay ay maaaring makatulong na pamahalaan ang mga simptomas. Ang pagpapanatili ng balansing dieta na mayaman sa mga prutas at gulay, katamtamang pagkonsumo ng karne at pag-iwas sa fried o na prosesong pagkain ay maaring maging kapaki-pakinabang. Ang pagbabawas ng paggamit ng caffeine, pamamahala ng stress sa pamamagitan ng mga aktibidad tulad ng yoga at pagmuni-muni at pananatiling aktibo sa pisikal ay maaari ding mag-ambag sa mas mahusay na pagkontrol sa simptomas. Ang mga pagbabagong ito ay maaring makatulong na pamahalaan ang mga simptomas ng Hashimoto's disease. Para sa personal na payo, nire-rekomenda ang konsultasyon sa isang healthcare provider o isang kwalipikadong medical na professional.